Good morning po. Isang pagpalang umaga na naman, ano? At again, isa ulit tayong maghanap buhay, ano? At punta sa trabaho. At ayun, so far, ang dami pong nang pangyayari ngayon sa paligid natin. Ang iba pong mga kapatiran, dumadami tuloy yung mga patuloy naging masigasig. Praise God dahil naging masigasig sila. Nalalaman nila na this is the sign of the coming of our Lord, ano? But we will not discuss that on this topic, ano? Ang pagdating ho kasi ng Panginoon ay hindi na po bago sa atin. Anong panahon pa ni Pablo, ni Pedro, andun na po yung sinabihan sila na ang ilan sa inyo ay hindi mamamatay at makakita ng pagbabalik ng Panginoon, ano? At tinutukoy ho nila dito, sabi ho ng mga Bible scholar at mga theologian, yun daw ho ay nangyari na sa matagal na, at sa panahon pa lang ni Jesus Christ yung pagbalik ng Panginoon, ano? Yung pagbalik ng Holy Spirit o pagdating ng Holy Spirit is symbol of that spiritual phenomena, no? O pangyayaring makalangit, ano? Anyway, that's how they perceive, analyze the Bible. Pero po ito po yung malinaw na sinasabi ng Panginoon na kahit ang anak ay hindi nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Ibig sabihin ba nito ay ang anak ay hindi equal sa Panginoon? Hindi po, dahil when God said that He is in the state of being a human, being a man, ano? Naging tao ho ang ating Panginoon, kaya ang kanyang kaisipan ay base po doon sa kaisipan ng level ng tao. Kaya nga binaba niya ang sarili at nagkatawang tao siya. At hindi po maintindihan ng ibang mga religious leader na bakit ikain Diyos yung tao, pinatay, sinaksak. Napakahirap naman pong ipapako sa krus ang Diyos, ano? Sino makakapagpako sa krus sa Diyos? Paglapit mo pa lang sa Diyos, mamamatay ka, ipapako mo pa eh. So he need to be a man, he need to be a human form. He humble himself in a human form upang mangyari po yung dakilang kalooban ng Panginoon upang siya may pako sa krus sa Kalbaryo. Anyway, our discussion will be on what is really happening now in Gaza, in particularly in Palestine, generally for Arab nation and Israelite people. Ano po, kung pag-aaralan ho natin ang sitwasyong ito po yung nag-ugat. Ano po, the problem now that the Israelite people are suffering are just the consequence of the wrong decision na ginawa ni Sarah at ni Abraham, ano? As we studied, ano, sa mga matatagal sa Panginoon, nag-aaral ho tayo ng Biblia at nakita ho natin yung promises ng ating Panginoon kay Abraham na your seed will become like stars in heaven, your seed or your descendant will be like the sand on the beach, ano? Kasi dami, ano? At ito po ay pinangako ng Panginoon kay Abraham nung wala pa si Isaac, ano? Wala pa yung kanyang anak, ano? Now, na dumating na ho yung panahon na may promises ang Panginoon, ito po ay matagal. Hindi lang ho ito 2 taon, hindi lang ho ito ilang taon, matagal ho ito. At hindi pa nangyayari at nasa mga 100 years na po si Sarah. I think that is 100, between 900, average of 100 na po yung panahon ni Sarah. At sabi nga po yung bahay bata niya sarado na, ano? Sarado na. At sa sobrang inip po nung ni Sarah, alam niyo po talaga, nakikita ho natin dito kung paano ho yung advice ng babae ay hindi po dapat ina-accept agad ng lalaki. Ano po?
the fact na nagkakaroon ng problema ang Arab at saka Israel ngayon, ito pinag-ugat sa dalawang tao. Si Sarah po, o si Abraham, i-promise ho siya ng Panginoon na siya, ang kanyang mga lahi ay dadami at ito yung magiging kasi dami ng buhangin. Ano? The descendants of Abraham was promised that it will be huge, ano? Napakarami. At ito pong si Sarah, palibhasa ho, ay sabi nga nung aking kasama kanina, na sa kagulihan ng mga Israelita, kapag ikaw ay hindi ikaw ay baog, tampulan ka ng bully o pangungutya ng kapwa babae, ano. So dumating sa punto na naniniwala si Sarah sa pangako, pero dumadating ho yung pakikinig niya sa marites o sa bulong ng kaaway. So sabi ko nga, so ang ginawa ni Sarah, because of his impatience sa pangako ng Panginoon, naggawa siya ng paraan, tinulungan niya ang Diyos, ano. Marami yung ganito, tinutulungan natin ang Diyos para mangyari isang bagay. So sabi niya, ibinigay niya yung kanyang yung kanyang katulong na si Hagar po ba, no? At pinasiping kay Abraham. Nagtataka ho ako dito kay Abraham, hindi man lang tumutol, ano? Hindi man lang tumutol. Abay, napakahirap po sigurong isipin na isang asawa magbibigay ng isang babae para sa kanyang isipingan ng kanyang asawa, just for the sake na hindi siya mapahiya, ano, para magkaroon siya ng anak through Hagar, ay sinacrifice niya yung promises ng Panginoon. So madali sabi, nagkasala si Abraham, nagkasala si Sarah, at nagkaroon siya ng anak, ano, supling, ano, at ito po ay si Ismael. Dumating ho yung panahon, yung panahon ng ating Panginoon, na kung saan mangyayari na po yung dakilang kalooban. Pinuntahan siya ng anghel, ano. Alam niyo po, nakapakabuti ho ng Panginoon, kahit na ho tayo may mga pagkukulang, pagkakamali, ano, the plan of God is still the same, ano. Ito yung plano ng Diyos. Dumating pa rin yung dalawang anghel at bumisita kay Abraham at sinabi, sa susunod na taon lalabas ang iyong mga anak si Sarah, at siya yung mga pangako ng ating Panginoon, ng ating Panginoon, yung Panginoon mo, sabi niya. At nakita ko narinig ko habang, kasi alam mo yung babae talaga marites, ano. Nakikinig si Sarah sa usapan ng mga anghel, kasi ang anghel nun in the form of man, pero alam niya na anghel yon. Natawa siya, tumatawa siya, kaya sabi ng anghel, bakit natatawa si Sarah? Kaya nga po yung yung kanyang pangalan ni Isaac ay ang ibig sabihin ay laughters, pagtawa, ano, laughters. At mangyari po na ipinangako si Isaac, ano, Isaac, na ilalabas, tatawa ho si Sarah sa nangyari. Magkakaroon ako ng anak, sarado na yung bahay bata ko, kulubot na ako, matanda na ako. Tatawa siya, parang biro lang sa kanya yon. Kaya sabi ng anghel, bakit tatawa si Sarah? Hindi mo ba alam sa susunod na taon, ano, lalabas na yung sinabi niyang pangako, ano. At magsisilang si Sarah ng isang lalaki, ano. At tuloy na nangyari po yung kalooban ng Panginoon. After many years, nabuntis po si Sarah, na sa kanyang katandaan, sarado na po yung bahay bata. Sabi ko, imposible nga talaga yun. Scientifically imposible sa Panginoon, siya sa tao, pero walang imposible sa Diyos, eh. Minsan kasi nililimitahan ho natin ang ating Panginoon sa kakayanan ng Diyos, eh. We only base our situation based on what's really happening, or based on what we see and what we hear, ano. Those impossibility are just a miracles, yun ang tingin natin sa Diyos, ano. So nagkamali po si Sarah at si Abraham sa hindi pakikinig sa Panginoon, ano, sa kanyang promises, sa kanyang hindi sila nagtiwala na darating ang panahon
nalalabas si Isaac at sila'y magiging ama ng maraming lahi, ano, ng Israel. At parehong lumaki po yung bata. At ito na po, naging anak ni Hagar ay naging si Ismael, at dito po nagsimula yung mga Arab world, ano. At sa panahon naman ho ni Isaac, ano, na anak ni Abraham, dumami po rin ang lahi niya. At ito po yung naging Israel ngayon. So mapapansin ho natin ngayon, the consequence of what Sarah done is still happening on what is today. Ano nangyayari ho today? Kumbaga dahil sa pagkakamali ni Sarah at ni Abraham, dahil sa maling desisyon, ay nagkakaroon ho ng problema ngayon ang Israel at ang Gaza at saka yung mga Palestinian, particularly Arab nations. Nung kailan salita si Blinken na siya daw ho ay mayroong lahi ng Hudyo. So nag-react naman yung Turkey na ako ay mayroon din lahi at mayroon siyang lineage ng Arabs. Ito po, kaya nga dati magkaalay, baka magkaroon ho ng matitinding mga problema. So we don't pray for that, but ang punto ko lang ho dito, ang God's promises to us are true and faithful. Hindi siya kagaya ng tao na nagbabago sa mga pangako. Natatawa po, may mga pangako sa akin, may ganitong gagawin, may babayaran kang ganito sa akin, hindi naman nagagawa po. Hindi po tayo nangangako sa tao, sa Diyos po tayo nangangako sa lahat ng mga bagay nating ginagawa. May mga niluluko po tayong tao, hindi po ang tao ang niluluko natin, kundi ang Diyos mismo ang niluluko natin. Ano? Anyway, ang punto ko dito, the result of the sin of these people ni Abraham, lama hanggang ngayon. No? Nagkamali ho sila ng desisyon. Actually, hindi naman po yun naging issue sa Panginoon sa kaligtasan ni Abraham at ni Sarah. But the consequence, ano, yung consequence of what they done ay nagkaroon ng matinding epekto sa panahon natin ngayon, sa panahon ng Israelita. Naging sakit ng ulo po ng mga Israelita ang bastang Palestina, ang bastang Arabs hanggang ngayon. At totoong nangyayari pa rin ho ngayon. Ano? Wala po. Yan, yan. Para sa may toge. Ito po. Salamat. So, sa ginawa ni Abraham at ni Isaac sa kanilang mga pagkakamali ho, still nagkaroon ho ng epekto sa mga buhay ng susunod na lahi. Ano, bagamat alam po natin, may mga decision ho tayo nagagawa na hindi tama. Although tayo po pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan, and yet the consequence of what we done still haunted us, ano? Still yung ating mga maling desisyon ay nagkakos sa atin ng matinding problema sa susunod na henerasyon, ano? Ito po yung nangyari sa bansang Israel dahil hindi ho si Sarah naghintay sa promises ng Panginoon. Naramdaman ho niya ngayon na ang kapigatian during the time na lumabas na po si Isaac, ano, sa panahon ni Sarah, ano, nandun na pinapaboran ni Abraham, siyempre panganay yung isa, si Ismael. So nagagalit na po si Sarah, nagkaroon na po ng tatawag na inggit, jealousy, na siya mismo ay nag-cause, ano. Wala namang kasalanan itong si Hagar, ano, yung katulong na ibinigay kay Abraham. Yun po ang nagiging dahilan ng ating miseries. Yun po tayo ang gumagawa ng ating misery na ikababagsak ng bawat isa sa atin. So ang sa atin ho, sa panahon ngayon, dama pa hanggang ngayon ang naging consequence ng ginawa ni Abraham at ni Sarah para magkaroon sila ng magandang objective sa buhay nila, pero at the end naging miserable po ang mga susunod lahi dahil tuloy po
na nag-aaway-away, magkakapatid. Yan po yung Arab at saka sa Israeli, magkakapatid naman po yan eh. Sa lahi ni Ismael at sa lahi ni Isaac. Kaya any decision that we made sa ating mga buhay, hintayin ho natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi ho ng Panginoon, wait upon the Lord. Maghintay tayo sa Panginoon. Huwag ho tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Huwag ho tayong padalos-dalos sa ating mga, lalo na kung ito yung major decision sa ating buhay. Ay bukas mag-aasawa na ako. Ano po ba? Naramdaman mo lang, mahal mo na, mag-aasawa ka na. No? We have to pray hard sa ating Panginoon. Kung ito po yung kalooban ng Panginoon. Karamihan ho sa ating mga desisyon, karamihan sa ating mga miseries ay hindi po dahil sa hindi tayo po ay namali ng ating desisyon. Dahil po sa ating mga maling desisyon sa buhay, kaya po tayo nagkakaroon ng misery. But thanks be to God, just because nagkamali si Sarah at si Abraham, hindi ibig sabihin yun, hindi mangyayari ang dakilang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Di po ba? Kahit na ho'y nagkamali si Sarah at Abraham, nagkamali sila, ipinasiping yung kanyang katulong na si Hagar, still yung pagmamahal ho ng Diyos, yung promises ng Panginoon niya, mangyayari at mangyayari. Walang makakapigil sa mga pinagplano ng ating Diyos sa ating mga buhay. Katandaan ho natin, may mga liman tayong desisyon na nagawa, may maliman tayong mga naging hakbang sa ating mga buhay. Still God plan for us, still will succeed in our lives. Just wait upon the Lord and He will give you the victory in our lives. Gusto ng ating Panginoon na pagpalain tayo, gusto ng Diyos na tayo spiritually umangat, gusto ng Diyos tayo ay maging matatag na isang Kristiyano, maging matatag na isang mananampalataya. Kaya lang, minsan sa dami ng ating pagkakamali, sa ating trial, sa ating mga nangyayari na na-experience natin ngayon, the suffering of the consequence of what we done, mga maling desisyon, may maling mga pananaw, maling mga ginawa natin sa buhay, still yung pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. And God still giving us a second chance, more chances para makarating tayo o magawa natin ang dakilang kalooban ng Panginoon. So yun lamang ho mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, at naway pagpalain kayo ng ating Panginoon at pinagpala na po tayo ng Panginoon, patuloy tayong manahan sa kanyang salita at sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Yan lamang po mga kapatid, God bless, mabuhay po kayo.